Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ikawalawang serye patungkol sa walang hanggang paghuhukom, sa pagkakataong ito, tayo ay dadako sa ikasyam na aralin, hahatulan ang buhay at ang patay. Para sa ating susing talata, ito ay nasa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 5. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Isa sa pinakamalalim at pinakapayak na katotohanan sa kasulatan ay ito. Si Hesukristo ay muling darating bilang hukom. Hindi lamang siya muling babalik upang magligtas, kundi upang hatulan at panagutin ang buong sangkatauhan. Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pedro, si Jesus ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Lahat ng kaluluwa mula noon hanggang ngayon at sa hinaharap ay haharap sa Kanya. Walang makakatakas sa Kanyang ganap na paghuhukom. Ang tanong para sa atin ay, handa ba tayong magbigay sulit sa Kanya? Ang pangkalahatang paghuhukom. Unang-una, unawain natin na ang paghuhukom ng Diyos ay para sa lahat. Walang sino man ang exempted sa banal na pagtutuos. Itinuturo ng kasulatan na lahat ng tao mula sa bawat bansa, lahi at wika ay haharap sa Diyos. Maging ang mga nabubuhay sa pagdating ni Kristo at ang mga matagal nang namatay ay haharap sa Kanyang hukuman. Sabi sa Hebreo, kabanata 4, talatang 13, walang anumang nilikha ang nakatago sa Kanyang paningin. Ang lahat ay lantad at hayag sa harap niya na dapat nating pag-ukulan ng pagsusulit. Ang katotohanan ito ay paanyaya sa atin na mamuhay ng may karunungan at kababaang loob. Halimbawa sa Lumang Tipan, nahatulang sambahayan ni Eli. Isang seryosong babala mula sa Lumang Tipan ang makikita sa buhay ni Eli sa unang Samuel, kabanatang 2 hanggang sa kabanatang 4. Ang mga anak ni Eli, sina Hopni at Pinehas, ay lumapastangan sa Diyos. Inabuso nila ang kanilang tungkulin bilang mga saserdote. Sinira ang kabanalan ng mga hain at namuhay sa lantad na kasamaan. Si Eli, bagaman nalalaman ang kasalanan ng kanyang mga anak, hindi ito pinigil ng may kabigatan at disiplina. Dahil sa kanilang kapabayaan at paglapastangan sa kabanalan ng Diyos, dumating ang hatol. Natalo ang Israel sa digmaan, namatay ang 2 anak ni Eli, namatay si Eli sa pagkadinig ng balita. Ipinapakita ng kwentong ito na hindi lamang ang mga patay ang hinahatulan ng Diyos, kundi pati ang mga buhay habang nasa lupa pa. Sinusuri niya ang ating pamumuhay at ang ating tugon sa Kanyang mga utos. Inaasahan ng Diyos ang tapat na katiwala. Bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga responsibilidad, kaloob, pamilya at impluwensya. Balang araw, magbibigay sulit tayo kung paano natin pinamahalaan ang mga ito. Paano natin ginamit ang mga pagkakataong ibinigay sa atin. Tayo ba ay naging tapat na kinatawan ni Kristo sa ating tahanan, trabaho at pamayanan? Pinamamahalaan ba natin ang ating buhay ayon sa Kanyang salita? Tulad ni Eli, mananagot tayo hindi lang sa ating sariling gawain,
kundi pati sa ating naging impluwensya sa iba. Ang pagiging katiwala ay isang sagradong tungkulin na nangangailangan ng masikap, tapat at banal na pamumuhay. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang paghuhukom ay tiyak at hindi maiiwasan. Si Kristo ang matuwid na hukom ay nakahanda ng humatol sa mga buhay at mga patay. Naway maging paalala sa atin ang kwento ni Eli. Seryoso ang Diyos sa pagiging katiwala natin sa kanyang mga ipinagkatiwala. Tugunan natin ito ng may kababaang loob, pag-iingat at buong debosyon. Mamuhay tayo ngayon na may paghahanda upang sa pagdating ni Kristo ay madinig natin ang kanyang mga salitang puno ng papuri, mabuti, mabuti at tapat na alipin. Amen.